Nabulabog ng sunog ang UST Hospital sa Maynila kaninang madaling araw. Sabi ng Bureau of Fire Protection, posibleng short circuit sa kuryente ang pinagmulan ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Naalarma ang UST Hospital alas 3 ng madaling araw dahil sa makapal na usok mula sa ika-4 na palapag. Binutas ng mga taga-BFP ang isang bahagi ng kisame para makalabas ang usok. Nagsimula ang apoy sa isang kwarto at mabilis na kumalat sa mga katabing kwarto. 10 fire trucks ang unang rumisponde. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga pasyente, bantay at tauhan ng ospital noong kasagsagan ng sunog. Nagulat ako kasi nagkakagulo na sila. Sabi ko, kuya, bakit? May nasusunog, may sunog daw, may sunog. Ha, saan? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sa 4th floor. Saan 4th floor? Del Carmen. Aha, doon nakakonfine yung anak ko sa 4011. Natakot na ako. Nasa 2nd floor pa lang ako, hindi ko na kinaya kasi umuusok na siya. Grabe yung usok, nakakasuffocate na. May ilan na nahirapan daw lumabas sa ospital dahil sa mga nakakabit pang swero at mga tubo sa kanilang katawan. Ginising na lang ako ni Mrs. Nagkakagulo. Nagpapanik ang mga nurse na eh. May isang nurse na nag-akay sa akin dahil nga mahirap mabibigat. Paglabas wala na, madilim na. Iniisip ko katapusan na. Nagdadasal na lang ako. Makalabas pa ako. Katapusan na kasi iniisip ko sunog First time ko naka-experience ng ganun. Ayon sa Bureau of Fire Protection, short circuit ang posibleng sanhi ng apoy. Nakita po namin doon sa air handling unit ng 4th floor, doon po nagmumula yung usok. So, na-extinguish po natin at sa madali po natin na apula. Yung nakita po natin doon ay yung kable ng kuryente. Possible short circuit. Wala naman daw naitalang nasaktan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy na naapula 4:15 ng umaga. Ang estimated damages po base sa ng arson investigation ay nasa 10,000 more or less. Wala po tayong recorded na nasugatan. Ang mga pasyenteng inilikas, ililipat daw sa mga panibagong kwarto. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ingat po tayo dahil dumarami na naman ang mga kaso ng may dengue sa bansa. Simula po noong Enero hanggang Hunyo 15 ngayong taon, mahigit 77,000 kaso ng dengue na ang naitala ng Department of Health. Mahigit 200 naman ang naiulat na nasawi. Mas mataas po yan kumpara sa mahigit 67,000 kaso ng dengue na natala nakaraang taon po yan. Patuloy naman ang pagmamonitor ng DOH sa sitwasyon. Huwag pong kalimutan ang paalala ng DOH tungkol sa 4S kontra dengue. Ito po yung Search and Destroy Mosquito Breeding Sites. Self-protection measures gaya po ng pagsusuot ng long-sleeve shirts at paggamit ng mga mosquito repellents at seek early consultation at maging po itong support fogging o spraying doon sa mga lugar na may dengue outbreak. Bukod sa legal action na gagawin ng Office of the Solicitor General laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, posibleng magsampa rin ng reklamo ang Commission on Elections laban sa kanya. Dahil daw yan sa posibleng pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ngayong linggo na ihahain ng Solicitor General ang legal na aksyon laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Naghihintay na lang daw sila ng certified na kopya ng ebidensyang natagpuan kamakailan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, wala nang ibinigay na detalye ang Solicitor General. Ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, nasa Pilipinas pa ang alkalde, gayon din ang 17 iba pa na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa Pogo sa Bamban Tarlac. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji in Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Ayon sa Commission on Elections, mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil yan sa posibleng umanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo siyang mayor. Kakausapin natin ang Law Department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismo
mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado. At kung maghahain ng COC si Go para sa election 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso, i-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file na motion for reconsideration, i-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ang configuration ng makina, mag-start tayo December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Go ang condonation doctrine o aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong aguinaldo doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit ng Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Kaugnay naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa na ng reklamo ang 2 biktima. Patong-patong na reklamo ng human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention ang inihain laban sa mga Chinese middle manager ng Pogo. 2 sa mga idinimanda nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Ayon sa PAGCOR, nililinis na nila alistahan ng mga Pogo na tinatawag na ngayong IGL o Internet Gaming Licensees. Isang Pogo ang tinanggalan na raw ng PAGCOR ng lisensya dahil sa paglabag sa Terms of License. 3 Pogo naman ang suspendido ang lisensya dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. 42 Pogo naman ang aktibong lisensyado sa ngayon. Iimbitahan naman sa pagdinig sa Senado ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at ang chairperson noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng sinabi ng PAGCOR noong weekend na isang dating high-ranking government official ang pumapadrino para sa ilang Pogo na na-raid kamakailan. Dapat pangalanan ng PAGCOR para naman hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga former ranking cabinet officials. Kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Nalapnos ang braso at kilikili ng isang fishball vendor sa Lawag, Ilocos Norte matapos magliyab ang kanyang lutuan. Sa Cagayan de Oro naman, patay ang isang bata matapos aksidenteng mabanlian ng mainit na tubig. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa mga masasayang larawan na lang, aalahanin ni Lola Rosa ang apong si Cody. Aksidente kasing natapunan ng bagong kulong tubig ang ulo at mukha ng 2 taong gulang na bata. Ayon sa lola ng bata, nag-init ang ama ni Cody ng tubig para pangtimpla ng gatas. Ingon siya nga, kuan pa niya, hawa di ako di kayo mapasok ka, anak. Ingon man siya, paglingi niya, dito nakasabi sa iyang ulo. Haris ang naong hereda pitas ng buko. Nadala pa sa ospital ang bata, pero binawian din ng buhay. Ang nanay ng bata na isang OFW, alam na raw ang sinapit ni Cody. Pero hindi siya makakauwi sa Pilipinas dahil bagong OFW pa lang. Sa Lawag, Ilocos Norte, nalapnos ang braso at kilikili ng isang fishball vendor matapos magliyab ang kanyang lutuan. Kwento ni Joy Pascual o alias Bong, nagluluto siya doon ng fishball sa gilid ng kalsada nang mangyari ang insidente. Sinubukan pa raw niyang apulahin ang apoy gamit ang basahan, pero nalapnos ang braso niya dahil sa lakas ng apoy. Ang kanyang food cart natupok. Ayon sa BFP,
nagkaroon ng leak ang gamit niyang maliit na LPG. Sakaling mapaso o masunog ang balat, narito ang dapat gawin. Ilayo ang taong napaso mula sa pinagmulan ng init. Tanggalin ang anumang damit o alahas sa nasunog na balat. Maliban na lang kung dumikit na ito. Linisan ng malamig o maligamgam na running water ang nasunog na bahagi sa loob ng ilang minuto. Huwag itong lagyan ng yelo o ice water o anumang cream o greasy substance tulad ng butter o toothpaste. Matapos palamigin ang nasunog na balat, pwede itong takpan ng malinis na cling wrap o plastic bag. Uminom ng painkiller para maibsan ang kirot at iangat ang apektadong bahagi para mabawasan ang pamamaga. Sa malalang kaso ng pagkasunog ng balat, magtungo agad sa ospital. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Cebu City, arestado ang isang babae dahil sa pagnanakaw umano sa isang wedding reception. Ayon sa investigasyon, ng gate crash umano ang babae sa wedding reception itong Sabado at tumabi sa isang bisita. Tapos, kinuha umano ng sospek ang bag ng isang bisita na nakalagay sa isang upuan. May laman iyong alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos at 10,000 pesos na cash. Iniabot niya raw sa kanyang kasamahan ang bag at agad silang umalis sa lugar. Kalaunan, naaresto ang babae. Itinanggi niya ang pagnanakaw. Kakilala raw niya ang ikinasal at wala raw siyang kasama. Wala pang impormasyon mula sa pulisya tungkol sa nakuhang alahas at pera. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.